Okay, muli po, magandang gabi po sa inyong lahat at siyempre po sa ating lahat. At sana po ay patuloy ng ating kaisipan at puso nakapokus po sa ating Panginoon sa kanyang mga salita. Ko-conclude po natin yung ating paksang sinimulang kanina, may kinalaman sa forget not. Hari nawa ay hindi na ninyo nalimutan yung ating pong mga paksa, no? Yung mga punto, 4 o 3 punto na ating napag-usapan kanina, nang sa ganun ay, as I suggested, ay kailangan ho palagi tayong nagte-take note. May nakita ko doon sa mga kapatid yan, ay pinicturean yung screen ng kanilang TV o yung kanilang kung saan sila nanonood. And then, at the same time, naka-background yung Bible, and then at the same time, yung notes dito sa bandang kaliwa. Alam nyo, ako ay tuwan-tuwa at be-bless ako. Be-bless ang aking mga puso. Dahil sa inyo yan eh. It's between you and God. Kapakinabang spiritual yan. Yan yung kalooban ng Diyos. Iyon ang sikreto kasi ng buhay Kristiyano eh. Ano man ang yung situation, palagi mong nararamdaman yung joy. Kapag meron kang malalim na excitement, dahil alam mo, balang araw, lilisang ka rito, whether yung mauna yung physical, you will just be absent from the body but to be present with the Lord. Or, yung rapture coming ng Panginoon. Pag rapture coming, ito ay pinaka-main event na ating inihintay. Pagkat itong body natin ito na pinagkakabalan natin dito sa physical na lupa na ito, mundo, mawawala na po ito. Napapalitan na ng bagong katawan na tinatawag na glorious, incorruptible, immortal. Alright. Tayo po saglit ay manalangin bago po natin ituloy yung part 2. Handaan na po natin ang ating mga isip at puso ng buong buo upang mahandugan natin ang dakilang Diyos na ating Ama na sa langit, na ating Panginoon ng taus-pusong pakikinig, pagbulay-bulay at kumbaga sa pagkain ay tagang nilalasahan mo, may enjoy mo. Okay, shall we pray? Panginoon namin Diyos, sa dakila, maraming salamat na naman po na idagdag mo ang pagkakataon nito pang ipagpatuloy namin yung kabuuan ng mensahe mo sa araw na ito na may kinalaman po sa forget not. Napakahalaga po na ito po ay matandaan po ng bawat totoong Kristiyano kapagkat sila po ay may relationship sa iyo. Yung mga tao ng relationship, impyerno lang po ang babagsakan. Pero nananatili po yung pagpapahayag mo ng iyong pag-ibig na nasa Panginoong Jesus para makilala nila, matanggap ang bugtong ng anak na ito. O dahil nasa Kanya yung eternal life, nasa Kanya yung salvation, nasa Kanya yung biyaya, nasa Kanya po, Panginoon, ang redemption, nasa Kanya. At sana ay makilala po nila sa pamagitan din ng effort ng iyong mga anak, yung household of faith mo na tinatawag. Kaya kinakailangan po talaga ay maging matibay at matatag. Tulungan mo po kami, nagkakay sa isang damdamin, isang puso, isang layunin hanggat kami po ay binubuhay. And one of these days, sa mga darating na araw, may mga malalaglag po sa amin physically. Hindi po yan necessarily ay yung may edad. Meron pong mga nangyayari kung isang bata pa. Dahil napapabayaan ng sarili, hindi po naalagaan dahil maaaring hindi siya 100% aware ng kanyang body ay temple naman ng Espiritu. Kaya maasa po kami na sa gabing ito ay mahandugan ka namin ng matapat, makatotohanan, taus-puso na pakikinig at pag-welcome sa mga salita mo na iyo pong idadagdag sa amin. Handa mo po ang aming kaisipan at sana po ito maayos, malinis, maging ang aming mga puso ay mananatiling salt, ang aming spirit ay mananatili pong humble, meek and lowly. Kaya masa po lahat po ito, Ama, ay hinihiling namin pinamamagitan para sa iyong pangalan, karangalan at kapurihan. In Christ's name. Amen. Maraming salamat po. Maraming salamat po mga kapatid sa mga reactions nyo kanina. Yung mga comments nyo, binasa ko. At talagang by the grace of God ay napagtiyaga natin na sagutin, no, kahit paano ay may kling pananalita, appreciation. Pagkat yun po yung talagang nararamdaman ko, ako ay nabibless. Pagkat meron tulad ninyo that shows a deep interest to hear the Word of God, to learn more and more,
to be enlightened sa issue po ng pang-spiritual, pagkat ito po yung pang-eternal. Physical body, hindi po yan pang-eternal po yan. O, itong kasalukuyan, no? Ito ay temporal. Binabanggit na po ng 2 Corinthians chapter 4. Alright. Thank you din very much po sa mga kapatid at mga kaibigan na kilala sa ibang lugar, nakikinig ay sa mga ibang bansa. Thank you, thank you, thank you. Ang kailangan ko lang po patuloy, unang-unang inyong prayer, pakikinig, and then your reaction, malaking bagay na po yan sa amin. Okay, forget not. Yung ating pambungad na mga talata kanina ay nakita natin sa Deuteronomy chapter 8. For the sake na ngayon pa lang, siguro marahil ay nakakapakinig kanina, marahil hindi. Kasi usually may mga pangalan ako na dati nababasa sa comment section ay parang hindi ko napansin kanina. At hinahanap ko rin yung mga kapatid dito na hopefully ay suportahan po ninyo yung ganitong ministry. Ang kailangan ko lang po sa inyo ay prayer, and then yung pong pakikiisa sa pagsalo-salo sa pagkain ng Diyos. Kasi yung po talaga yung main layunin niya kung bakit nagkakaroon pa tayo ng opportunity tulad nito. Kaya ang unang-una huwag natin kalimutan ay ang Panginoon. At pati po yung kanyang mga commandments, yung kanyang mga judgments, yung kanyang mga statutes. Always remember, in John 12:48, kapag po sa ating behavior, attitude, okay, tire-reject natin ang Panginoon. Maging yung kanyang salita, ang wika niya, merong isang hahatol. Ang mga salita ko na aking sinabi, yan ang hahatol. Anong ibig sabihin? Yan po ang pagbabasihan. Attitude, attitude, attitude. Yan po yung binabantayan ng Diyos. Yung laman ng isip natin, hindi nakikita ng kapwa, pero siya nakikita niya. Yung puso natin, nakikita ng Panginoon. Yan po yung palagi nating dapat pagkukulan ng pangunahing awareness. Ano ang iniisip natin para sa Panginoon? Yan po yan. Kailangan palagi po yan. At huwag tayong paabala sa mga bagay ng mundo. Unang-una, kailangan Panginoon muna. Ang mga bagay ng mundo, siya yung maglilid sa atin yan. Siya yung magdidir kasi may control siya. Alam niya kung ano ang nararapat para sa iyo at para sa akin, para sa ating lahat. Hindi para-pareho marahil ang ating pangangailangan sa isang pagkakataon. Pero siya yung magpapasya sa isang sarga. Ang hinahanap lang niya, very clear, na-establish na po, ay yung priority. Seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan po yung Matthew 6:33. Kaya huwag natin kalimutan yung statement na yun. Kaya tayo po ay nakain na tayo kay Kristo, maliwanag na po yan. Hindi mo na po problemahan yung eternity mo in heaven. Ang problemahin mo yung attitude natin na kapag bibigay ba ng luwalhati sa Kanya o hindi, karangalan o hindi. Nagagawa ba natin yung hinabili niya para naman yung kanyang pangarap na magkaroon tayo ng crowns, reward, pagdating ng judgment seat of Christ, ay may galak ang kanyang puso na magsasagawa nun. Dahil po ay ikaw, tayo ay naging obedient, faithful, dedicated na mga katiwala, mga anak at mga lingkod. Very clear po yun, no? And then, huwag tayo pong maging maikli yung ating memorya kasi bad forgettory po yan, no? Okay. Bad yan, bad. Kailangan, huwag tayong forgetful. At yung mga bagay ng Diyos ay palagi ho natin sa alang-alang. Kasi kung nalilimutan natin yan, na-enjoy tayo sa ibang bagay na hindi naman talaga yun ang priority, yan po ay degrading sa Kanya. Nasasaktan siya. Bakit? Isipin ninyo, no? Napakataas ng Diyos. Bigyan tayo ng pansin. Bigyan tayo ng panahon. Binigyan tayo ng pagpapahalaga. At na-resolve na niya yung problema ng kasalanan personally. And then, with humility, nakita po natin doon, ano? And then, mga kapatid, and then, nakita natin yung unang natalakay natin dito, forget not the Lord. Pangalawa ay, forget not how thou provokest the Lord thy God. Huwag kalimutan mo na, no? Huwag mong kalimutan yung mga bagay na una, talagang galit ang Diyos. Pakatandaan mo, yung John 3:36, nung wala pa tayo sa punto na nananampalataya sa Panginoon Jesucristo, yung puot ng Diyos na nanahan sa atin. Kasi talagang tao po ay wicked. Sabi nga ng
Genesis chapter 6 verse 5, bago nagkaroon ng paglubog ang buong mundo, ay nakita niya yung thoughts of the heart of mankind ay evil continually. Sana ho hindi na ho makita ng Diyos sa mga isip natin at sa mga puso natin mga bagay na yan. Forget not, ha? Huwag mong kalimutan yung mga bagay na yan, nagpagalit, nagpalungkot, right, nagprovoke sa Diyos. So, kaya huwag na. Ang nangyari po sa panahon natin ngayon, ayun po yung naging bunga ng nagawa po ng tao, generally speaking, na provoke po ang Diyos. Kasi ang isa, alam nyo, ang isa nakakalungkot, ang kawalan ng interest, desire and burden ng mga so-called Christians all over the world para gawin sana ang kanya-kanyang part responsibility. Mga kapatid, just think about that. Hindi po ganyan. Hindi po tayo niligtas para gawin na lang natin ang gusto natin. Alright, kumbaga sa kuwan ay magtampisaw. Alright, sa tinatawag po nating gawa ng mundo, nakakalungkot po yun, nakaka-provoke yun. Kaya ngayon ay nabigyan ho tayo kahit paano, magdadalawang buwan na tayo ito, no? Like na 2 months na kumbaga sa kuwan ito yung sa buhay ng mga tao, pinaka-tribulation mo dito sa lupa. Pero iba po yung tribulation tinuturo ng Biblia. Meron nga ng mga ngaral ang tanda-tanda niya na bawat tatamagitin niya tribulation dito, ina-apply niya doon sa inaharap, papasok ang church, di man ng mga believers sa tribulation. Okay? So po kasi may nakita nga siya mga tribulation na salita. Mali. Unrightly dividing the word of truth. Forget not how thou provokest the Lord thy God. Kung makalimutan nyo kung paano yung mga passion natin, nagalit. Alright? Mahirap po yun kung magpapatuloy tayo sa ganon. Ang mga nakaraan na, nagalit na ang Panginoon, hindi pa tayo natuto. So, wag na po sana maulit yun. Number 3, forget not the works of God. Mga works ng Panginoon. That's why nasa plural form ito. Hindi mo mabilang. Hindi mo kayang bilangin. Lahat ng ginapatuloy siyang gumagawa. Wala kanina. May ginagawa siya sa buhay mo. Kailangan lang ho ay 24/7. Maliban lang kung tayo tulog na tulog, ay maging aware po tayo na ang Panginoon patuloy na gumagawa. Kahit natutulog ho tayo, gumagawa ang Panginoon. Para ano yung mga ginagawa niya, bantayan ka, protektahan ka, tinitignan ka. And then pagdating ng oras, gigisingin ka na nun. And then nandiyan ang supply niya para ikaw ay may almusal. And then maglalakbay ka, ingatan ka. Ang dami pong ginagawa, kaya lang kulang tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Mga kapatid, huwag nating ulitin sa gawa yun. Alang-alang po sa pangalan ng Panginoon ay kinapit sa atin. Mahalaga po yan. Ngayon, pag-ukulan po natin pansin itong pang-apat. Babasa po tayo sa Psalm 103. Psalm 103. Ito po sa Psalm 103 verses 1 and 2. Psalm 103 verses 1 and 2. Ito po yung isang bagay nating makikita rito. Kasi meron lang ako hinahanap ng notes ko dito. Saan yung notes? Ayun. Okay, sandali lang po ha. Okay. Nagtyaga po tayo ng ganito to verify, confirm na may kinalaman sa bilang ng mga verses in the Bible, no? Pinagtyaga doon natin dito. Okay. So, Psalm 103 verses 1 and 2. Psalm 103 verses 1 and 2. Okay. This is what the Bible says. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Verse 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Forget not all His benefits. Alam niyo po itong Psalm 103 verses 1 and 2. Kung bibilangin mo lahat, itong tinatawag po nating mga verses in the Bible from Genesis to Revelation, ay ang total po niyan ay
31,102. 31,102. So, ito po ay, kung i-divide mo yun para makuha mo yung center ng 31,102 verses, alam mo ba ninyo ay maaaring magtataka kayo, ay makikita ho ninyo dito sa verses 1 and 2, iyan po, sila po yung mga central verses nitong 31,102 verses of the whole Bible. Imagine that one. Ano makikita natin dito? Ito. Tsaga lang. Okay, nakita po natin dito ito. Sinulat ko po lahat ito. Ganito yung makikita ninyo dyan. Tapos hanggang dumating po tayo New Testament books, and then tinotal po natin 31,102 total verses of the whole Bible. Clear po yun. And then pag kinuha mo, dinivide mo yan hanggang dumating ka dun sa pinakigitna, itong dalawa, iyan po yung central verses ng 31,102 verses of the Bible. Ang ganda po ng statement. Bless the Lord, purihin ang Panginoon, O my soul, and all that is within me. All that is within me. Bless His holy name. Verse 2, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Kaya ito makita natin, mga kapatid, ang kagandahan, ang kabutihan nito. Kaya ang Panginoon ay napagbait, napakadakila. Napakasarap kasi yung palaging maisip mo, maalala na makapag-express ng pasasalamat. Lord, salamat mo muli, patuloy sa mga blessing mong ito, benefits na ito, na patuloy mong pinagkakatiwala. As we go on, Lord, thy will be done. Just bless ang aming pakikinig na ito para sa iyong karangalan kapurihan. In Christ's name, Amen. And I love to pray always. Kaya mapapansin natin dito, ang point number 4 natin, forget not all His benefits. Ito yan, very clear. Sa verse 2, very specific. Forget not all His benefits. So 1 and 2, yan ang central 2 verses and 31,102 verses in the Bible. Compare natin yan with Psalm 68 verse 19. Psalm 68 verse 19. This is what the Bible says, mga kapatid, sa Psalm 68 verse 19. Blessed be the Lord. Puro ang bungad nito, blessed. Blessed be the Lord who daily loaded us with benefits, even the God of our salvation, Selah. If you remember, maaaring ito yung na-encounter ninyo, nabasa ninyo ulit-ulit, yung pattern, halimbawa ng panalangin, ito po yung isasagawa sa millennium. Millennial prayer po yan. Apo, ang pinaka-prayer ng Panginoon yung John 17. Direct to the Father. Ito ho, ay tinulungan sila kung paano mag-pray sa Ama. At alam mo ba ninyo dun sa bahagi ng prayer doon sa Matthew 6:11? Ay yung kahilingan, sana Lord, ibigay mo yung araw-araw naming pangangailangan. Yun ho yun, no? So, bless the Lord who daily loaded us with benefits, even the God of our salvation, Selah. Siguro wala man ho rito, siguro magpapasinungaling dito, no? Daily ba nakakatanggap ba tayo ng blessing, benefits sa Panginoon? I do believe lahat. Yun lang buhay mong yan, buhay kapag gumagalaw, nakakakinig. Okay, maayos pa yung mata mo. Ay, paano? Maayos pa yung mga parts ng iyong body. Kaya yan po yung mga benefits ng Diyos sa atin. Kaya huwag mong kalimutan, huwag nating kalimutan ang lahat. Hindi po sinabing some. Ang lahat ng ating benefits. Kaya kung titingnan mo natin yung Psalm 116 verse 12, forget not all His benefits. Mahalaga ito. You heard this repeatedly.
And then you read this repeatedly marahil. So sabi ng Psalm 116 verse 12, may patanong dito. Now, sabi ng Psalm 103 verse 2, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Then in Psalm 68 verse 19, blessed be the Lord who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation. In Psalm 116 verse 12, ang question ganito, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Basahin mo, thinking na sa'yo, ikaw ang nangungusap niyan. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Kasi sabi ng Psalm 103 verse 2, huwag mong kalimutan, ang lahat ng mga benefits na yan, mga kapakinabangan na yan, nabigay ng Panginoon. Ngayon, ang tanong natin sa ating sarili, ano ang, kumbaga sa kwan ay, anong susukli ko sa Panginoon sa lahat ng mga benefits na ito toward me? So, siyempre ikaw, ako, tayo lahat makakasagot niyan. Hindi na pwedeng kitang turuan. Pero ang alam ko diyan ay lahat. Ano ang isusukli mo? Eh mga kapatid, ito po yung dapat nating resolbahin every moment of our life. Every decision making sa life na ito na kanyang pinapahiram. Ano ang isusukli mo sa ginawa ng Panginoon? Unang-una, yung bago ka naligtas ay itinulot ni loob ng Diyos, may silang ka sa mundong ito. Kaya yung kanta na laging tuwa ng magulang mo. Pero ang problema nung lumaki na. Pero hindi po nagkulang ang Diyos sumubaybay sa life natin. Using your parents, our parents. Para po tayo ay maalagaan. And I really salute the parents. Kilalang lubusan sa Panginoon. Alam niya po yung good manners and right conduct minulat sa mga anak. Tinuro. May disiplina. Ma-appreciate mo. Siyempre, ngayong batang-bata ka, hindi mo masyadong ma-appreciate yung nakikita. Siyempre, pag mapalo ka naman nga naman, mapadel ka, sakit-sakit. Ayaw mong pagsabihan, minsan nagre-react. So, pero hindi mo alam, ito ay para sa'yo. Walang araw ang magulang mo lilisan sa mundo, kukunin na siya ng Panginoon. Yung lahat na naimulat sa'yo, ay yun ay kapakinabangan sa'yo, sa iyong kinakaharap. Kaya wag na wag mong bastusin ng magulang mo. Huwag. Kaya kung Kristiyano kang totoo, isama mo sa prayer mo, bawat sandali ng buhay mo. Bigyan manatili ng kalusugan. Right? Maging safe yung kanilang travel back and forth kung sila man may nagtatrabaho, particularly ang daddy. Nanay ay keeper of the home yan. Kaya mga anak, mga kapatid, ngayon, pero meron tayong ama, tayong lahat, may isang ama na nasa langit. Ano ang maiisukli natin sa lahat ng kanyang benefit sa atin? Physical and spiritual. Ano? So tayo po ang makakasagot niyan at darating ang mga araw na idadagdag, minomonitor niyan, makikita. Ngayon, nabasa mo na ito, narinig mo ito ulit-ulit, ano ang reaction natin? So, it's up to you, it's up to me, pero ang gusto ng Panginoon, huwag mong kalimutan ang lahat ng benefits. Alam ko, ang hindi lumilimot sa mga benefits ng Panginoon, aware ka dyan kung anong mga yan, at magre-reflect yan talaga kung ikaw ay talagang hindi lumilimot at thankful ka talaga, magre-reflect po yan. You believe me? I do believe na kayo ay agree po dyan. Kailangan ho yan na ay mag-reflect, mag-manifest sa buhay natin. What is in the heart? Kung thankful tayo, na-appreciate natin, bibigyan ng highest value lahat ng ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Kasi tinatanong natin ang ating mga sarili, ano isusukli ko sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ito, mga benefits na ito, na binibigay sa akin, binigay at patuloy na binibigay sa akin. Ngayon ay naisip ko itong salitang benefits in plural form.
ay isang bagay para tayo mamulat with the scriptures. Ano with the scriptures? Kasi forget not all His benefits. Una ay walang question na lahat po tayo ay nakareceive ng iba't ibang benefits sa ating physical life. Okay? Moral lives. Pero meron tayong tutuunan ng pansin, kunin natin yung sarili ay yung salita na benefits. Kunin natin yung acronym niyan, kunin natin pagkatapos ang scripture, alright, na light na ilalaan dito sa bawat letra. Are you ready? Alright, note our heavenly benefits. Huwag mong kalimutan mga ito. Mga physical, whether you like it or not, ay agree ka na lahat yan ay galing sa Diyos. Galing sa Diyos. Gumamit siya ng tao para may deliver sa iyo, may laan sa iyo. Ay hindi ho binigay siya directly na galing sa langit, bumagsak at sinalumo. Ay hindi ho ganun. Hindi ho. Alright. Tuunan natin ang pansin yung letter B quickly. Quickly itong number 4 natin, letter B. Ano ho yung benefit na spiritual benefit? Alright, ang value nito eternal ha, pakatandaan mo. Mga bagay din nakikita eternal to. Una yung letter B, birth, spiritual birth. Yan ang born again. At ang scripture dyan, makikita natin dito, paano ka naisilang na muli? Sinasagot ng Biblia. Paano ka nagkaroon ng spiritual birth? John 1:12 and 13, for as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the flesh, nor of the will of man, but of God. Spiritual birth. 1 Peter 1:23, anong ginamit? Word of God. Okay, tayo na isilang not of corruptible seed, but incorruptible, by the word of God. And then, pareho din sa James 1:18, born tayo ng Panginoon ay with His word. Yan po yung term. So, ano ang isusukli mo dyan? Kaya mong bayaran yan kung ipababayad? Hindi. Spiritual birth. Huwag mong kalimutan yan. Sinasabi ng Panginoon, forget not all His benefits. Letter E ng benefits. Letter E, everlasting life. Spiritual. Everlasting life. John 3:36. He that believeth on the Son hath life. Hath everlasting life. He that believeth not on the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Yan po nilalaman ng Biblia. Kung tutuusin natin, tutuunan ng John chapter 5, para makita ho ninyo dito. Hindi lamang ho pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kasi automatic na po yun. When you believe the Lord Jesus Christ, you are believing the Father who sent Him. Kasi sa kanilang pagiging Diyos, isa lang po sila. Ano po yung sabi ng John 5:24? Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on Him that sent me, the Lord speaking, hath everlasting life, shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Very clear po yun. And then, if you remember, yung Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Now you know, exactly, ang talata sa Biblia, isa po yan sa mga benefits natin tinanggap, which is spiritual, eternal, everlasting. And then yung letter C ng letter N ng benefits, letter N, katlong bahagi, no more condemnation. No more condemnation. Okay? No more condemnation. Imagine, no? Isang uri ng benefits yun, yung wala ka ng eternal condemnation. Wala na. Okay? Wala ka ng condemnation. Hindi ba yun ay dapat tayo magbayad nun? Pero binigay sa yung libre. Benefit po yan. Dakilang benefit galing sa langit, tinrabaho, pinaghirapan ng Panginoong Jesucristo.
He labored for that. He died for that. He bled for that. But the victory ay na-sealed. He rose from the dead the third day. Mga kapatid, napakasarap. Ito, sa 5:24, nakita natin sa John 5:24. Alright, he that heareth my word and believe on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is past. Okay? Pag nagdaan na po yung past dyan. Past from death unto life. Kaya yan po yung kaugnayan po nung Ephesians 2:1. Dati, in tayo sa trespasses and sin. Dead in trespasses and sin. Ngayon, saan tayo nailipat? Kay Kristo. Sino ba ang Panginoong Jesucristo? Siya po yung life, the way, the truth, and the life. Siya yung nagsabi ng John 10:10, I am come that they might have life. Then what kind of life? Compare with 28. And I gave unto them eternal life. Bakit nagbibigay siya ng eternal life? Kasi ang eternal life nasa kanya, according to 1 John 5:11. 5:11. Aware ka, kinakailangan, no? Kaya ikaw po ay sinasabi ng Biblia, no more condemnation, pass ka na from death unto life. Hindi mo na papasukan yung second death. Ito po yung sa lake of fire. Isipin mo, lake, no? Apoy. Ang lake ngayon, tubig, di ba? So, pwede ka pang magtampisaw sa lake na yan. Pero sa fire, ang magtatampisaw ho dyan forever. Walang hanggang na sigaw. Pain. Tapos torment. Ang tao mapupunta dyan, yung lahat ng nag-reject, doon siya namatay at nagbayad para sa ating kasalanan. Yun po yung very unfortunate. Kaya yung puot ng Diyos ay nananatili sa tao kasi yung pag-ibig ng Diyos dala ni Kristo nasa Kanya. Ni-reject mo. Ayaw mo paniwalaan. Ayaw mo tanggapin. Ang tinatanggap, pinagkakatiwalaan ay yung relihiyon mong kasalukuyan. Kasi nabinyagan ka dyan. Okay? Et cetera, et cetera. Pero hindi mo nakita na hindi po ang relihiyong kinaaniban natin ang napako sa krus, kundi person yung napako sa krus. And who is that? The Lord Jesus Christ. God was manifest in the flesh. Para i-condemn your sin and my sin in the flesh, according to Romans 8:3. So no more condemnation. And then makikita natin sa Romans 8:1. Romans 8:1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Mga kapatid, pag pinag-usapan ang eternal condemnation, okay, hindi na po yan magkakaroon ang mga tunay na believer kay Kristo, yung mga naka-in kay Christ. Pero merong condemnation ng flesh. Meron. At yan ay makikita mo naman po sa mga talata sa Biblia, Romans 8:13, Galatians 5:17 to 21, then chapter 6 verse 7 and 8. You remember yung 1 Corinthians 5:5, ibigay kay Satan for the destruction of the flesh. Condemnation po yun. Pero yung soul mo sa eternal condemnation, wala na po tayo dyan. But may condemnation sa flesh. Kaya kinakailangan aware po tayo sa 1 Corinthians 6:20. Therefore glorify God in your body and in your spirit. Alright, benefits, heavenly benefits, birth, spiritual birth, born again. Letter E, everlasting life. Letter N, no more condemnation. Letter E, ito po letter E ng benefits na yung pangalawang E niya, eternal spirit. Eternal Spirit. Tingnan mo natin, kaya yung Holy Spirit po sa atin dinescribe, na nananahan sa atin, eternal po yun. Pansinin natin yung 9:14. Nakasubaybay palagi ho sa Panginoon yan, nung po ang Panginoon ay anoint ng God the Father with the Holy Spirit. Siya ito yung sumubaybay. Kikita nyo doon ang time ng temptation. At sa verse 14 ng Hebrews 9, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God,
purge your conscience from dead works to serve the living God? Eternal. And makikita mo dun sa Romans chapter 5. Sa Romans chapter 5. Sa Romans chapter 5. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Eternal Spirit po yan. Kaya kailangan aware ka dyan. Huwag mong kalimutan yan. Para sa ganun ay huwag nating maliitin ang mga benefits na ito. Yung person, the third person of the triune God na nananahan sa atin, mga kapatid. Hindi ho, biro-biro ang buhay Kristiyano. Seryoso ito. Ang kausap po natin ang makapangyarihang Diyos lumalang ng langit at lupa, and all the things that are in heaven, dito sa earth at sa ilalim ng lupa. Yan po yung ating makikita sa Biblia. Kaya lahat po yung mga nandun sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, luluhod sa Kanya pagdating ng araw. Eternal Spirit. And then, letter F. Letter F. Ito po yung term sa 1 Thessalonians 4. Pansinin natin, ha? 1 Thessalonians 4. Tignan mo natin, silipin. Para makita po natin dito yung term. Okay, 1 Thessalonians 4, 16 and 17. 1 Thessalonians 4, 16 and 17. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. I want you to notice verse 17. Then we which are alive and remain shall be caught up, okay, together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So, I want you to notice that statement. So shall we ever be with the Lord. Yan po'y forever na yan. Pag inakyat na tayo ng Panginoon sa rapture, may glorious body, forever na po yung pagsasama natin sa Kanya. Forever with the Lord. Yan ang F, yung letter F ng heavenly benefits natin. Huwag mong kalimutan, mga ito kapatid. Pag ito talaga ay deep in your heart, you have them, you enjoy them, you meditate upon them. Plus, yung ating physical blessings here on earth. Okay? Huwag natin kalimutan yan. Ano ang makikita mong picture? Kung imaginein mong lahat yun, kung ganun ang attitude ng isang Kristiyano, masaya siya palagi. Yan ang makikita sa life niya, yung Psalm 37 verse 4, delighting in the Lord. Pagkatapos sa Panginoon siya nagtitiwala ng buong puso. Makikita, masaya. Excited pagpunta ng simbahan because that is the moment na ipipresent niyang kanyang body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is his or her reasonable service. Mga kapatid, napakalaga pong matandaan natin mga benefits na ito. Hindi lang physical benefits, ang dami mo, hindi mo kayang bilangin. Anong meron ka ngayon? Sa Diyos yan, benefits niya yan sa iyo. Ano yung mga nakaraan mga benefits? Kaya nating bilangin, hindi ho natin kayang bilangin. Kaya lang ay nakakalungkot sa panig ng Diyos para tayo ay nagre-react, kumikilos, nabubuhay sa mundong ito na tila baga walang Diyos na gumawa sa atin, naglaan ng mga benefits. Lalo na ngayon, I do believe makakatulong po sa ating lahat itong mga heavenly benefits na ito na ating nakamtan. Kung ito ay natatandaan natin na huwag nating kalimutan, hindi ho imposible at hindi na maging katakataka. Makikita ang manifestation nito sa pamagitan ng ating action. Huwag sana tayong matulad yung binabanggit ng Titus 1:16, they profess that they know God, but in their works they deny Him. Nakakalungkot po yun. Huwag na natin palungkutin yung Banal na Espiritu na nananahan sa atin. Imagine, nagle-labor siya sa atin, nagwo-work sa atin. Just review mo po yung John 14:26, John 15:26, John 16 verse 13 and 14, kung ano ang trabaho niya. At wala ho siyang church na nire-require sa atin. Ang kailangan lang ho natin sumunod, mag-submit
mag-enjoy, mag-delight sa Panginoon. Forever with the Lord. At alam mo ba ninyo, kaya ganito na lang yung bold na hayag ng Panginoon in John. Tingnan natin ng John 14. Nakalimutan natin kasi mga talata na ito eh. Okay, sabi ng John 14. Kasi ito, naghahanda ho siya eh. Ito yung ginagawa ho niya ngayon hanggat hindi pa isinasagawa yung rapture na mamimit ho tayo doon sa air. Pero kailangan ho, nakaredy ho tayo. Kailangan ay nakikita yung manifestation ng reality na tayo po ay recipients at hindi nakakalimot doon sa mga benefits na ito na panlangit with plus pa ho yung mga benefits niya physically, materially. Alright? And morally, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you. Sabi niya, receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Have you noticed that? Hindi ka ba nasisiyahan yan? Kailangan ho gawin natin itong music parang ikaw ay dumaranas ng kalungkutan ng mga krisis na ganito, karamdaman, and then material problem. Ito ho yung kantahin mo, alalahanin mo, punuin natin ang ating isip, yung mga benefits ng Panginoon physically, materially, lalong-lalo na po ang mga makalangit, heavenly benefits natin. Ito, kaya nga tama yung sinabi niya doon sa 8:36 ng Mark. Anong profit ninyo? Maging man ninyo yung buong mundo. Mawawala, mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Saan mapapahamak yan? Sa impyerno forever. Alam ko tayo mapagmamalaki. Ngayon, ang kagandahan ho nito, by the grace of God, through faith, ay nabigyan ka ng kaligtasan ng iyong kaluluwa, ng kaluloko, ng lahat ng mga tumanggap ng palataya sa Panginoon. So be birth, spiritual birth, born again yan, everlasting life, and no more condemnation. Imagine, ay hindi mo patawaran yan. Right then, eternal spirit, forever with the Lord. How about letter I? Ano makikita natin sa letter I? In Christ, in heavenly places. Uy, alam mo ba ninyo kung sinong naglagay dyan, nagtrabaho dyan? Holy Spirit. 1 Corinthians 12:13. Nung tayo po ay spiritually binaptized into one body, according kung saan ang head ay ang Panginoong Jesucristo according to Ephesians chapter 1 and Colossians chapter 1. In Christ, in heavenly places. Anong sinasabi ng Ephesians 2:6? Ito yun, palagi natin kailangan tandaan ito. Pag natatandaan mo ito, mga kapatid, ang sarap-sarap ng pakiramdam. Mapayapa, basta't make sure, Lord, help me to do your will sa araw na ito. Bigyan mo ako ng wisdom kailangan ko and your power. Please, hilayo mo ako, Panginoon, sa mga masasama, evil na mga tukso. Okay, ilayo mo ako, Panginoon, sa kapahamakan. Just keep me safe and blessed and joy at magawa ko po yung aking responsibility na patutuhanan ka. Sabi ng Ephesians 2:6, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Alam mo yung sino man tao wala kay Kristo spiritually? Pwede kang nakain sa isang local church but not necessarily hindi ka nakain dun sa spiritual body, wherein that body is only one, the head is Christ. At lahat ng mga nakain kay Kristo spiritually ay nandun na po sa langit, heavenly places, in Christ. Kasi kung hindi ka nakain kay Kristo, hindi ka pwedeng mapunta doon. Kaya imaginein mo yun, ano? Ang physical mo lang ngayon dito ay huwag mo nang bigyan ng masigit na atensyon, pagpapahalaga ang mga physical na buhay mo. Just follow the instruction, paano ka mag-behave with that body. Okay, paano mo alagaan yung body na yan, galing din naman sa Kanya, and then by His continued supply. Alright, in Christ, in heavenly places, 2:6. Ayun din po yung sinabi ng 1 Thessalonians 4:16-17.
yung mga nagay Kristo pagbalik niya dito sa rapture, ay ibabango niya sila muna. Alright? Ang bubuhayin niya lahat ng mga nag-reject kay Kristo, nangamatay, nasa mga sementeryo, naibaon sa lupa, and then yung mga nabubuhay, pasok sa tribulation period. Pasok. Kaya tayo po diniklarang new creature, 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is the new creature. Alright, yung letter T, how about the letter T ng benefits? Ito, masarap to. Colossians. Tingnan natin ang Colossians chapter 1 verse 13. Ano ho itong letter T na ito na benefit na binigay sa atin? Panglangit benepisyo po ito, ha? Ano po yung Colossians 1:13? Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated, past tense, us into the kingdom of His dear Son. Yan po yung spiritual. Okay? Into the kingdom of His dear Son, spiritual. Ang problema pa rin po ng mga ibang mga ngaral, kaya kung ano-ano na lang na-encounter, ay hindi po sila aware sa mga rules of interpretation, laws of interpretation. Pag nakita nila yung kingdom, akala nila isa lang yun. Samantalang nagpunta siya rito, both present. Alright, dun sa spiritual aspect and the physical aspect. That's why makikita mo doon yung physical aspect, the kingdom of heaven. Okay? Sabi po rito, di ba sinasabi doon ay behold, the kingdom of heaven is at hand. Narito na. Kasi dumating na yung Messiah in the form of man. Ito yung in-announce ni John the Baptist. Okay? Pinakilala. And then at the same time, ganun din ang Panginoon. And at the same time, ay yung kingdom of God. Both kailangan present. Hindi ho may establish ang physical, visible na kaharian ng Panginoon dito sa lupa, na physical, literal, kung hindi po morally prepared ang mga lahi niya nung una na yon. Ngayon, itong mga lahi niya sa laman, ni-reject po yung Messiah nung siya'y magkatawang tao. Yan po yung John 1:11, He came unto His own, but His own received Him not. Kaya ho, pumasok yung spiritual aspect po rito at na-introduce na po sa lahat. Kaya as many as received Him. Verse 11 ng John 1, He came unto His own, the Jewish people sa laman, okay? But His own received Him not. Kaya pasok ang verse 12, but as many as received Him, open na ito sa mga hentil. Tulad mo, tulad ko, na dati sabi ng Ephesians 2, ay without Christ, without hope, without God in this world. Yan po yung term, description. Ano ho ang nagpalapit sa atin sa Diyos? Blood ni Kristo. Ephesians 2:13. Kaya ito po isang bagay na tindan natin. Tayo po ay translated na into the kingdom of His dear Son. Nailipat na po. Spiritually. Physically, nandito pa tayo sa kaharian ni Satanas na siya ang may hawak ng mga kingdoms ng lupa. Kaya hawak po niya yung ulo ng mga matatali ng mga pinuno ng maraming bansa. Okay, salamat naman at marahil ako'y naniniwala, hindi naman ho lahat. Kahit paano ho ay mayroong mga diyan nakakilala sa Diyos, naniniwala. Ito po, kaya mo ito na tumbasan ito? Yung ilalagay ka sa spiritual kingdom ni Jesus Christ, na automatically, pagdating ng araw na dito ay establish na niya yung kanyang physical kingdom. Nagaya po sana ito yung kanyang alok sa mga lahing Israel, aalisin niya sila pagkaalipin sa time na yon sa dominion ng Roman Empire. Kasi He came unto His own, but His own received Him not. Kaya mas binigyang importansya nung kalahi niya yung pamunuan ni Caesar. And i-reject ang Panginoon, wala kaming ibang king kundi Caesar ang wika nila. And then the last one, yung sealed, yung letter S, sealed with the Holy Spirit. Sealed with the Holy Spirit. Makikita natin yan sa Ephesians 1:13. Okay, Ephesians 1:13 mga kapatid. 1:13.
in whom, kay Kristo sa verse 12. Verse 12 na rin, that we should be to the praise of His glory, who first trusted in Christ, in whom, kay Kristo, you also trusted, kailan? After that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that you believed, you were sealed, past tense, sealed with that Holy Spirit of promise. Ayan po yan. Benefit po pang langit yan. Kaya mo tumbasan yan. Ang habilin lang, ang utos lang, huwag nating kalimutan ang lahat ng mga benefits na ito. 4:30. Because of that seal, meron ka ng assurance na pagdating ng araw, pagbalik niya, ay sasagawanan niya yung pangalawang bahagi ng pagbuo sa atin para magkaroon tayo ng glorious body. Ano sabi ng Ephesians 4:30? 4:30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Anong klaseng redemption? Na-redeem na yung soul natin by His blood. Anong redemption ho yun? Eh di check mo yung Romans 8:23. Romans 8:23. Redemption ng ating body. O, sa ngayon, yung body natin di pa ho na-redeem, pero finish na po yung transaction dyan. Wala na ho makakapigil sa gagawin ng Panginoon because yung pinakamahalagang unang-una ay recipient ka na. Tumanggap ka na niyan. Nakasild ka na. Hindi na ho pwedeng mawala yung seal na yon. Kung mas makapangyarihan siguro, ang sino man o anuman na alisin ka doon sa alisin yung tatak ng Holy Spirit, aba, mas makapangyarihan pa pala siya sa Diyos. Kaya secure po yung eternal security natin. Secure po. Yung mga naniniwala ng losing salvation, di nila ko naintindihan yun. Kaya mong tanggalin yung seal na yun. Nang seal na yun ay yung Holy Spirit. Kung makapangyarihan ka sa Holy Spirit, pwede akong maniwala na ako ay losing salvation. Wala. Alright, note. May note po tayo dyan sa ilalim. May question. Kasi bago natin tukunin yung 5, babasa tayo sa Job 21. Ang note ko po dyan, are we living and behaving similar to these ones below? Yan ang question ko po. Nabubuhay ba tayo at naguugali, nagaya nitong mga binabanggit sa bandang ilalim sa Job 21? Alright, are you ready to read them? Job 21, pisa natin sa 7. Job 21:7, the Bible says in Job 21 verse 7, wherefore do the wicked live? Handang nabubuhay. Para ano ang kabuhayan nitong mga wicked na ito? Become old, are mighty in power. Ito na yung talagang nakasanayan nila sa buhay. May influence sila. They are mighty in power. Verse 8. Ang kanilang mga binhe, their seed is established in the sight with them. Ang mga lahi nila and their offspring before their eyes. Their houses are safe from fear. Yan po yung situation nila. Neither is the wrath of God upon them. May oras sila siyempre. May aral dito ang nice ng Panginoon. Ba't inaalaw ng Panginoon from time to time yung mga ganon? Pero makikita mo yung paggiba ng Panginoon balang araw kasi hindi man nila forever sa kanila. Very clear na po yung 2 Corinthians 4. Lahat ng bagay nakikita temporal. Bagay na hindi nakikita eternal. Alright, tuloy natin ang basa. Ano ba naging attitude nila? Okay, ano ba naging kalagayan ng kanilang buhay? Alright, tumanda na sila sa ganong klaseng buhay, mighty in power. And then, established na po yung kanilang lahat-lahat ng nasa kanila in their sight with them. Ang kanilang mga lahi before their eyes, ganon established na ibig sabihin ng kalagayan. Their houses are safe from fear. Maring masasabi ho natin ay secured, no? Guarded. Talaga ang pakiramdam nila panatag na. Neither is the wrath of God upon them dahil nararanasan nila tila baga okay lang. Okay?
Yung po yung problema. They send forth their little ones like a flock, and their children what? Dance. Sige lang, larga. Okay, enjoy dito, enjoy doon. Yung ganun, no? Pleasure dito, pleasure doon. Yan ang ganan. They send forth their little ones like a flock, and their children dance. They take the timbrel and harp and rejoice at the sound of the organ. They spend their days in wealth. Pansinin ninyo. Alright? They spend their days in wealth. Talaga yung mga araw nila talaga ginugol sa mga kayamanan. And, ito yung masaklap. Nangyayari naman talaga ito, no? Marami na kayo siguro nabalitaan na mayayaman dito sa Pilipinas. Alright? And, in a moment, go down to the grave. Go down to the grave. Alam mo ninyo, ako'y naniniwala, marami hong mga matatalino, may kaya sa buhay, known na mga tao na namatay sa COVID-19. Pero ano hong nangyari? Napakasaklap po ng kanilang ending. Kasi nung mamatay, dahil po talaga yung protocol ay dapat po kagad right away sunugin yung body. So walang burol, wala pong pakikirama yung mga kakilala, whoever they are, mga mahal sa buhay, wala. That is the very unfortunate. Pero during his time, marahil siya ay known, blessed with so many things, na gaya ng dinidescribe nito. I'm not saying sila po'y wicked, sila po'y nakakaalam. At mga taong nakakilala sa kanila, sila po'y nakakalam. I'm not judging here. I'm just saying the reality of life physically. They spend their days in wealth and in a moment go down to the grave. Verse 14. Therefore, ito pa yung nagiging attitude nila sa kabila ng nangyayari yon. They say unto God, lumayo ka sa amin. Kita niyo yung attitude nila? Marahil, di ba siguro yan sinasabi, ako'y naniniwala, di ba nila sinisigaw yan, pero doon sa kanilang practice po yan. Depart from us, for we desire not the knowledge of thy ways. Wala silang desire, walang interest, walang pagnanais, mga kapatid. Yung dinidescribe dito na buhay, pamumuhay, at mga attitude ng mga tao ito. Therefore they say unto God, depart from us, for we desire not the knowledge of thy ways. I want you to notice verse 15. Sana ho, huwag tayo maging ganitong biktima. Yung 14 and 15. Mga kapatid, i-apply natin. Let's try to apply this sa ating spiritual life that we have. Recipient ng maraming benefits ng Diyos. Ganito ba tayo? Yan ang question ko. Are we living and behaving similar to these ones below? Kaya tanong po yung aking point dyan. Note. Ganito ba yung pamumuhay natin? Pag magkaganon, wala tayong pagkaiba sa tinatawag, dinidescribe, pinapakilala dito sa Job 21, 7 down to 15. Ano po yung verse 14? Therefore they say unto God, depart from us, for we desire not the knowledge of thy way. Ano po ho yung makikita nating attitude nila, mentality nila? What is their mighty? Ano itong makapangyarihan sa lahat? That we should serve Him. Na dapat namin paglingkuran. O yan ang attitude nila. Hindi ho yan sinisigaw. Hindi ho yan gumagamit ng megaphone. Hindi ho yan naglalakbay sa mga street, from street to street. Hindi ho, sa kanilang mga practice po yan. Nagmamanifest sa kanilang mga practice. In their works, you shall know them. Yan po yan, no? And what profit should we have? Ang wika nila, sa sarili nila. Ano naman ang pakinabang na magkakaroon kami if we pray unto Him? Ito po. Ito itong malungkot. Nung nabasa ko ito, ma-observe ko, sana ho ito hindi magiging totoo sa buhay ng mga totoong Kristiyano. Yung kawalan ng interes sa prayer. Para mo na rin ginaya itong mga wicked na ito in Job 21:7. Ano yung makapangyarihan sa lahat para paglingkuran? Kaya yung kawalan ng interes ng paglilingkod, excitement, desire, yung makaramdam ko ba ng fear kung hindi mo magawa yung ngayong katungkulan? And then, ano naman pakinabang kung kayo makikisama sa panalangin? What profit should we have if we pray unto Him? Mga kapatid,
Question, are we living and behaving similar to these ones below? Kayo, ako, tayo lahat makakasagot. Harinawa ay hindi po gaya nito, practically speaking. Right? Not necessarily sisigaw mo, wala namang gagawa ng ganun. Wala. Practical po yan. Kaya they profess that they know God, but in their works, they deny Him. Alright, no, itong number 5, yan po yung forget not all His benefits. Mahalaga po ito yung forget not. Mga kapatid, tayo po, lahat kayo nakikinig, huwag tayong malilimutin. Huwag tayong malilimutin. Bad forgettory po yan. Sa panglima, forget not to do good and communicate. Yan ang panglima. Huwag mong kalimutan yung gumawa ng mabuti at magbahagi. Communicate, yan pong ibig sabihin yan. Hebrews 13:15-16. Hebrews 13:15-16. This is what God's Word says. Alright, forget not to do good and communicate. That's Bible, that's God's Word. By Him, sa pamagitan niya, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. Yung pagpupuri, ugaliin mo po yun, ugaliin po nating lahat. Bakit? Hindi ka naman pupuri sa Diyos if you receive not anything from Him. Hindi naman siguro. Okay? Ako naniniwala. Basta't ang buhay mo, nabuhay, gising ka pa, nakatulog ng mahimbing, nagising ka, and then may lakas ka, may pagkakataon magtrabaho, kumita, mag-aral kung mag-aral, etc. Ano yung sinasabi mo sa Panginoon? Magpuri ka, Lord. Salamat po, pinupuri kita sa lahat ng iyong kabutihan. Iniingat mo kami sa magdamag. Ang dami po natin dapat po napasalamatan mula sa puso. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Ugaliin po natin yung mapagpasalamat kasi may enjoy mo yung buhay natin kay Kristo na ating Panginoon. May enjoy natin yung salvation binigyan niyang libre. May enjoy natin yung presensya ng Holy Spirit. May enjoy natin yung kanyang mga salita kasi yan ay liveth forever, endureth forever. Mawala man ang ating mga tinutuntungan na ito dito sa lupa, hindi mawawala ang kanyang mga salita. Kaya sabi niya, by Him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to Him. Verse 16, but to do good and to communicate, forget not. Huwag mong kalimutan. Yung gumawa ng mabuti at ito ay yung pagbabahagi. For with such sacrifices, God is well pleased. God is well pleased. I love that. Kaya pag ikaw gumawa ng mabuti, ang intensyon mo rito, alam mo naman ay kailangan po ay ma-please mo yung Diyos kasi kinikilala mo, galing naman sa Kanya yun. Kaya ang gusto niya ay may pakita natin ang pagmamahal natin sa ating kapwa by doing good. Okay? Yan, Galatians 6:10. And then to communicate, magbahagi. Huwag mong sarilinin. Huwag mong itago. Baka yan uuurin. Alright? Baka biglang mawawala yan. Nasunog ang bahay. Ninakaw, hinold up, pinatay ka pa anak ko. Maraming bagay dyan. Kailangan may opportunity, gumawa ka na. Tagalogin natin yung verse 16. Subalit, huwag kaligtaan, mangagsigawa ng mabuti at mangagbahagi sapagkat ang ganitong mga hain ay lubos na kinasisiya ng Diyos. Kaya subalit, huwag kaligtaan, mangagsigawa ng mabuti at mangagbahagi. Yan po yung communicate. Sapagkat ang ganitong mga gahain ay lubos na kinasisiya ng Diyos. 1 Timothy 6:17 and 18. And then, pagkatapos po nito ay isang dalawang verses na lang going to the last one. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God. In the living God, dapat dito palagi pagtitiwala natin, who giveth us richly all things to enjoy. All things to enjoy. Yung pong enjoyment niya yan, within the boundary, yung rule ng enjoyment yan. Hindi kung saan-saan. Enjoy ka ng enjoy sa ating mga material blessing.
Ang dami mo naman alam marahil, may alam ka na nangangailangan. Dapat yun ay ilagay, bahagi mo na sa isip mo yun. Maging blessing ka. Dalo yan ang pagpapala. You have, basta't nasa heart mo yung desire, alam mo, ang Panginoon ang maglilid sa iyo to do that. Kasi utos na yun eh. Kalooban niya yun eh. But to do good and to communicate, forget not. Sabi po ng verse 18, binigay kasi ng Diyos yan to enjoy. Anong pakiramdam mo pag ikaw ay nakakatulong? Tapos yung tinulungan mo na napakalungkot na pasaya mo. Sumigla. Mahina na palakas mo. Iba kasi yung saya sa loob eh. Nagpapasaya sa buhay yun. Okay? Bagay po na makikita natin napakalaga na spirit, dapat meron palagi tayong ganun. Ano po makikita natin sa last part? Nakabilin na dapat gawin para dito sa mga may kaya sa buhay. Charge them that are rich in this world. Huwag high-minded. Huwag magtiwala sa uncertain riches, yung walang katiyakan. Wala nga namang katiyakan. Hawak mo ngayon, bukas, mamaya, mininsan lang ng mga hold-upper. O kaya biglang sunog. O kaya nag-iba ang sistema ng bangko. Naabutan ng tribulation. Hawak niya lahat ng mga account. Pasok yan kasi ay mailalagay lahat dun sa itatatak niya. Yung i-insert niya dun sa skin. Lahat po ng information talagang nandun po lahat. Magiging tayo po ay tower. Naglalakad. Yung hindi Kristiyano tayo wala na dito. Huwag mo nang alalahanin yun. Kahit ano mga balita dyan si left and right tungkol dyan, huwag mo nang alalahan, basta make sure totoo kang Kristiyano. At alam mo ba kung anong tatak meron ka? Holy Spirit. Sealed with the Holy Spirit of promise. To do good, they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Punong-puno ito ng instruction ng Panginoon. Kayo na mga rich in this world, huwag maging high-minded. Huwag magtiwala sa kayamanan na walang katiyakan. Magtiwala sa buhay na Diyos. Alright, kasi yan nagbibigay yan sa atin richly to enjoy. Ngayon, ang kailangan para ma-enjoy mo ang biyayang yan kasi always apply the principle ng Matthew, yung Acts 20. Okay? Acts 20:35, it is blessed to give than to receive. Nagbigay ka, yung binigay mo, matutong magbigay yun pag na-bless siya. So, umiikot-ikot lang po yung blessing na yun. At ang lahat po ng kapurihan matutuon po sa Diyos. Yun po talaga yung magiging picture dyan. Pero pag may binigyan ka at hindi marunong magbigay din, na gaya ng halimbawang binigay mo, magkakaproblema. Kaya kung minsan meron nung kayo may encounter sa social media, ako mahilig ko, sinishare ko yun. Imagine nyo yung taong natutulog dyan sa pa-corner-corner, napakadungis. Nagkunwaring nangangailangan yung isang tao na actually ito yung kanyang burden ay maging blessing sila sa mga tao na merong magandang puso. Nilapitan, humihiling siya ng kahit magkano lang may dagdag doon sa kakulangan ng pera niya. Ito lang ang meron ako, sabi nung pulubi. No? Sabihin na natin pulubi kasi nanghihingi lang siya eh. Binibigyan ng mga magagandang puso, pagkain, barya-barya. So binigay lahat. Magkano binigay? 3 piso. O baka wala ka ng pera, ito lang. Isa lang, 1 peso lang kailangan ko kasi kulang ng piso. Hindi, kunin mo ng lahat, sabi nun. So, nung kinuha lahat, so nakita, nung taong nagkukunwari, nanunubok, ibig sabihin, ay yung bagay naging attitude ng tao, walang-wala, pero willing siyang magkaloob. Para maalala mo yung babaeng bao, no? Ang daming mga example makikita natin sa ating paligid. Sa Biblia pa rin, no? Nakasulat. Huwag tayo magbulag-balagan. At alam mo ba ninyo ang naging blessing na bumalik sa kanya? Binigyan ho siya ng anong tawag dito? Overall na kaayusan sa kanyang sarili.
Okay? Nilagay sa hotel, pinaliguan, naligo, nalinis, binilan ng mga damit, kasuotan ng malinis, yung mga haba niyang buhok, yung ilang panahon na hindi naligo, etc. Lahat po ito ay naisagawa, nagpagupit, naiayos yung mukha, naging pogi, ano? And then, yun po yung nagresulta. Na 3 piso lang ang pera niya, 1 piso lang hinihiling nung tao kasi kulang nga ng piso. Ay, hindi ho nagmaramot. Binibigay lahat nga ho yung naipon niyang barya. Yun ay mga uri ng mga halimbawa. Sa totoo nangyayari po yun. Maraming ganun ho. And then yung isang another one, yung nagkunwari siyang nakamotor, nawalan ng gas, huminto sa isang bahagi ng highway, siya'y sumasabat, no? Bali naghihingi ng tulong, sinasabi yung problema. Isa lang hong matanda, may edad na rin kahit paano, ang huminto, nagbigay ng atensyon sa kanya, tinanong kung ano yung problema. Sabi niya, nagkunwari na kulang lang po ako, nagkulang, nawala ng gasolina, fuel. So sa matinding salita, yung tao ay nagkaroon, talaga umiral yung magandang puso niya. Ang layo ng nilakbay, papunta doon sa kanyang pupuntahan. And then, nangako siya, sige, bibilang kita, babalik ako. Hintayin mo ako rito, ganun, etc. Sa matinding salita, inayos mo na yung kailangan ng kanyang pamilya, mabot ng within 30 minutes, hinintay ng taong nanunubok. Dumating, bumalik, may dalang fuel. Kasi sabi nung nagkukunwari, naubusan ng gas, kaya kulang, di makatakbo, di makaalis. So inabot, namangha yung tao na bless, yung nanunubok. So binigyan siya ng kagantihan. Kasi yun talaga yung kanyang burden na manubok ng tao para maging blessing siya. Para dito ay nire-reveal ng mga ganong sitwasyon yung may puso. Marireveal talaga yun. So tayo mga kapatid, ako'y naniniwala lahat tayo may natatanggap na blessing. O meron tayong possession, things. Huwag mong galawin yung eksaktong pangangailangan, things. Huwag mong galawin yun. Alright? Kung may sobra, kung ano yun, huwag kang maging maramot. Or yung iba, by sacrifice talaga, susubo na ibabahagi pa. Yun ang sacrifice. Yung iba, nandiyan naman sobra-sobra, isinishare nila yun. Alam nyo, yun po yung binabantay ng Panginoon. Yun ang gusto niyang mangyari makita sa mga mananampalataya today. Kaya, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God who giveth us richly all things to enjoy, that they do good. Alright? Be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Punta tayo ng Romans 12, verses 12 and 13, and then we'll go to the last one. Romans 12, verses 12 to 13. Ano po sabi ng verse 12 ng Romans 12? Rejoice in hope. Ang pag-asa natin ng Panginoon, pagkatandaan mo yun, nagkaroon tayo ng hope. Sabi nga nung Ephesians chapter 2, dati ang kalagayan natin bilang mga hentil, ay hindi kabilang sa bansang Israel. Alright, no hope. No, without Christ, no hope. Without God in this world. Pamagitan ng blood ng Panginoon, precious blood, sinabi ng 1 Peter chapter 3, 18 and 19, natubos po tayo. Nagkaroon ng redemption through His blood. Kaya ito po sabi ng 12, siya po yung hinihintay natin. Christ in you, the hope of glory, Colossians 1:27. Kaya yun po yung ating tinitignan, looking for that blessed hope. That's the Lord Jesus Christ. Kasi nangako siyang babalik. Kung naniniwala ka, nangako siyang babalik, tuturuanin niya yon. Naghahanda siya ngayon. Pag prepared na po yung inahanda niya, kukunin na po tayo rito para ibigay yung corresponding reward dun sa mga talagang nag-work ng mabuti dun sa kanyang body. Kaya po ang warning sa atin, na 2 Corinthians 5:10, pagharap natin, bigay tayo ng kanya-kanyang account, ay ang lilitisin po rito kung ano yung ginawa mo sa yung body, whether yan ay good or bad. Mga kapatid, kailan aware po tayo dyan. Sabi ng verse 12, rejoice in hope, patient in tribulation. Yung kasalukuyan.
Yung sinasabi ng Romans 5, we glory also in tribulation, sabi. Kasi yung sinundan ng mga verses, justified by faith. Nagkaroon tayo ng access into this grace by faith. Lahat po yan ay effort ng Panginoon. Ulitin natin ang verse 12 ng Romans. Rejoice in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Ano ang verse 13? Distributing to the necessity of saints, given to hospitality. Yan po itong mga magagandang ugali na naisulat sa Biblia na ine-expect ng Diyos na makikita sa lahat ng mga tunay na Kristiyano. Yung bang continuing instant in prayer. Pag meron kang na-encounter sa buhay natin, huwag mong kalimutan kaagad yung biglaan, mabilis na panalangin, Lord, help me to deal with this person. Alright, expose mo kung masama ang hangarin nito. Lahat-lahat po yan ay marami mong pwedeng gawin. Pero Lord, sana po ay keep us safe. Kami magpapamilya. Walang ma-harm sa amin. Dahil ang buhay na ito ay para sa iyo. Mga ganun pong klaseng prayer. Distributing to the necessity of saints, given to hospitality. Note, meron akong short note dyan. To be a blessing to others is to bless ourselves. Bakit? It is blessed to give than to receive. Pag namigay ka, nag-distribute ka, binbless mo yung iba, ay binibless mo rin ang iyong sarili kasi it is blessed to give. When you give, you will be blessed. O yung binibless mo ang iyong sarili. So yan po yung principle dyan. Now, let's go to the last one. Remember, ang paalala sa atin, sa araw na ito, forget not. Huwag mong kalimutan ng Panginoon. Okay? Huwag mong kalimutan ng Panginoon, kapatid. Itandaan po natin yan palagi. Pangalawa, ay huwag mong kalimutan yung panahon na nagalit siya sa ating attitude, pamumuhay. Na wala hong pakundangan na lahat ng mga bagay na ayaw niya at kinagagalitan, yun ang ating mga pinagagawa. Pero, di-resolve niya yan doon sa Calvary, umabot siya yung good news. Now, you accepted, forgiven na po lahat ng yung trespasses. Wala ka nang babayaran diyan pagdating sa panahon sa eternity in hell. Dahil heaven ang diretso mo. Okay, forget not how thou provokest the Lord thy God. Pangatlo, forget not the works of God. Pang-apat, forget not all His benefits. And then panglima, ay yung pong ating statement na binigyan din dito, forget not to do good and communicate. Yung pong pang-anim, forget not my law. Kaya, ito po lahat ay bumubuo yan, okay, nung batas, salita ng Panginoon. Forget not my law. Yan ang kahabi-habilinan. Yan ang paalala ng Panginoon, huwag nating kalimutan ang batas ng Diyos. Hindi ho tayo pwedeng mamuhay na walang batas. Walang nagre-regulate ng buhay natin. Walang umaayos sa buhay natin. Walang tuntunin. Walang disiplina. Bara-bara. Kikita ba ninyo yung mga tao na gusto na kahit anong maisip, gawin na lang? Napakaselan ng panahon, ang titigas pa rin ng ulo, kakalat-kalat sa daan, may mga nagsusugal, etc. May mga nagiinom. Kita ninyo, tayo binabayo na nga ng virus sa bansang ito. Ang dami na nga mga frontliners na mamatay. Hindi pa nag-iisip hanggang ngayon. Kaya total, yan, napupunta sila sa total lockdown. Barangay na po ito ngayon. Kapag na-observe ang isang barangay, na hindi ho sinusunod ang protocol, sipin mo, ila-lockdown ng isang barangay, walang makalabas diyan. Walang makalabas diyan. So, ano magiging sitwasyon? Kaya mga kapatid, control. Pag-pray natin ang ating pamahalaan. Pag-pray natin na sana ang Panginoon ay mawala na ito at maisip ng mga tao ang tamang disiplina attitude. So, number 6, forget not my law. Ano sabi ng Proverbs 3:1 and 2? Proverbs 3:1 and 2. My son, father and son relationship kasi ito, no? Kaya dinaan po sa ating mga physical na mga magulang para at least madali mong maintindihan. My son, forget not my law.
but let thine heart keep my commandments. Puso kagad, hindi sinabing let thy mind keep my commandments. Heart. Heart. Let thine heart keep my commandments. Nire-reveal po kasi ng Diyos kung ano talaga nasa heart ng isang tao na magaling magsalita. Yung pa, I love you, miss you, pero wala sa heart. Okay? Meron siyang pagnanais na hindi niya magawa. Kaya kahit na may relationship, something like that marahil, o may commitment, ay naghahanap pa rin siya ng something na yung gusto pa rin niya kasi yun talaga nasa heart niya. So we got to be careful. Huwag nating hayaan mapahamak, masira ang ating buhay na ito na pinapahiram ng Panginoon. Matuto ho tayong huwag lumimot sa mga bagay na pinapaalala ng Panginoon, mga ginawa. Sabi nga rito, my son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Kasi may promise po yun. Sa verse 2, for length of days, and long life, and peace, shall they add to thee. At least kahit paano nararagdagan yung panahon ng buhay mo. Length of days, long life, at saka ano yung pangatlo, peace. Di ba napakasarap nung may peace ka? Mga tao na walang kapayapaan ng gulo ng buhay, hindi nila na-enjoy yung kanilang kayamanan, although ang dami, no? Kaya nilang bilhin yung gusto nilang bilhin, kainin yung gustong kainin, kaya nilang mamasyal around the world, they have money, they have wealth. Pero kung walang peace, takot, no? Hindi mo enjoy. Ikaw panatag ka kung ginagawa mo yung kalooban ng Diyos according to His instruction, according to His will, then binless ka, may enjoy mo yun. Because every moment of our life ay patuloy mo pinupuri, pinasasalamatan ng Diyos at hinihiling ang kanyang patnubay-gabay, pag-iingat, etc. Protection. Yun po kasi magiging ugali natin eh. Kaya na-enjoy po natin ang mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos. Shall they add to thee? Proverbs 4:1-6. Sa Proverbs 4:1-6. Okay, basa na po tayo ng basa. Verse 1 ng chapter 4 ng Proverbs. Hear ye children, the instruction of a father. Okay, mga anak, may tatay kayo, may nanay kayo. Pag may habilin, may sinabi, pakinggan mo at gawin mo na. Huwag mo nang pagpaliban. Hear ye children, the instruction of a father. Attend to know understanding, for I give you good doctrine. Forsake you not my law. Forsake you not my law. For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother. He taught me also and said unto me, let thine heart retain my words. Retain my words. Tandaan mo yan. Kaya noon po kami maliliit, pag kami didisiplina at talagang pinapagalitan, dinidisiplina, tandaan mo, tanim, right, sa ulo mo, sa puso, sa utak mo, at saka sa puso. Ito yung ganon. Ayan po yun, palagi sinasabi nila yun. He taught me also and said unto me, let thine heart retain my words, keep my commandments, and live. Get wisdom, sabi sa verse 5. Get understanding. Forget it not, neither decline from the words of my mouth. Huwag kang lumayo dyan. Forsake her not. Bakit daw? She, that's the wisdom. She shall preserve thee. Mahalin mo siya. She shall keep thee. Ingatan ka. Kita nyo kung ano po magiging resulta pag hindi natin kinakalimutan yung salita ng Diyos, utos ng Diyos, instruction ng Diyos, paalala ng Diyos. Using people around us. Basta't alam mo ito, ay ito yung gusto ng Diyos, galing sa Diyos. Whoever they are, whether magulang o kapatid na nakakatanda, or maybe pastor, whoever, na pwedeng gamitin sa iyo ng Diyos, ibigyan mo ng importansya. Titus 2:1, verse 1 and 7 and 8. Titus 2, verses 1 and 7 and 8. Titus 2, verse 1. Ito yung habilin ni Apostle Paul kay Titus. Speak thou the things which become sound doctrine.
Verse 7, lunod tayo doon. In all things, showing thyself a pattern of good works. Lahat ng bagay. Kaya ipakita mo yung sarili mo na isang halimbawa, isang uliran ng mga mabubuting mga gawa. Sa doktrina, show uncorruptness. Seryoso kang mag-aral. Makinig, mag-take notes, meditate upon God's Word. In doctrine, showing uncorruptness, gravity, sincerity. Sa verse 6, sound speech. Bakit sound speech? Ito yung pagsasalita talagang nakakabless. That cannot be condemned. That he that is of the contrary part, yung mga kontra-kontra ganon, may be ashamed, having no evil thing to say of you. Kaya yun po yung kailangan goal natin. Walang masabi ang tao. Basta't ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, siya na po yung bahala sa mga tao na sa paligid natin. May mga tao talaga, kay by nature, talagang ganun inggit. Alright, naninibog ho ng ganun. Iba yung pakiramdam, parang nangangalit. Pakita ka lang, nagsalita ka, ayaw niyang marinig. So, ganun lang yun. Panatag mo ang isip mo. Having, sabi niya, sound speech that cannot be condemned, that he that is of the contrary part may be ashamed, giving no evil thing to say of you. Note, may note po ako dyan bago tayo magtapos sa Romans 6:17. Sound doctrine, malinis, maayos, tamang doktrina. Of course, pag tama, according to God's rule yan. Kailangan mo rito talaga pag-aaral. Sound doctrine, kasi unang binabanggit ko rito, binibigyan ng posisyon yung moral life, moral aspect ng buhay natin. Anong use nung galing mo kung malaki naman ang ulo mo, mayabang ka, paratot nga ng kapampangan? Hindi mo naluluwalhati ang Diyos. Dapat to, ang pinaka-importante dito, na dapat palagi nating isaalang-alang isipin sa ating buhay, ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating magiging desisyon, natutuwa ba siya? Maluluwalhati ba siya? Masisiyan ba siya? Mabibigyan ba ng karangalan ng Panginoon ito o hindi? O gusto mo lang itaas ang iyong sarili? Ay hindi po talaga nais ng Panginoon yung gano'n. Kaya nga may mga instruction siya. Yan po yung mga sound doctrine. Alright? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. That is teaching what is right. For reproof, teaching what is not right. Alright? For correction, teaching how to get right. And for instruction, teaching how to stay right. Ayan po yung sound doctrine cultivates moral behavior, conduct, and ethics. Pag sound yung doctrine, uncorruptness ang wika po doon. In doctrine showing uncorruptness, Titus 2:7. Kasi ginagambol po niya yung moral behavior, conduct, and ethics. And then, tingnan natin yung Romans 6:17, last verse po natin, nabasahin. But God beateth that you were the servants of sin. Where? Dati, mga lingkod na kayo, mga lingkod kayo ng kasalanan. But you have obeyed from where? From the heart. Hindi lang mula sa bibig. But you have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Kasi kinukultivate nga yung moral behavior, conduct, ethics. Kaya pagdating ng araw, dati meron mo lang nabubusi, may nakikita. And then patuloy pa rin, strive, sikap. Abot ng kakayahan. Huwag mong tantanan sa prayer. Kaya sabi doon, kailangan palagi kang instant sa prayer natin. That, but you have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Mga kapatid, think of these 6 things na huwag nating kalimutan. Remember, ito yung last statement ko. Remember, to forget God's word is to ignore our responsibilities and shut, parang sinasara na natin, ang ating sarili out of blessings. Kasi may pagpapala po yan. Yun lang pong palagi kang mapayapa, kahit paano nakakaramdam ka ng joy, katahimikan sa buhay mo. Kahit na yung mga bagay na sa'yo,
Hindi kagaya nung may marami na tinataglay, na wala namang peace. Ikaw may peace. Kaya nga yung contentment, napakagandang pag-ugali po yun. Contentment. Mga kapatid, just think about this, na nabigyan din sa ating lahat. Okay? Forget not my law, sabi ng Panginoon. And then forget not to do good and communicate. Then another one, yung forget not all His benefits. And then another one, yung pangatlo, ay mapapansin natin, forget not the works of God. Patuloy siyang gumagawa, kapatid, sa buhay mo, sa buhay ko, buhay nating lahat. And then yung pangalawa, forget not how thou provokest the Lord thy God. Kung saan ka nirisku ng Panginoon, sana wala ka na dyan. Hindi na makikita yan sa buhay natin. Kasi napoprovoke siya. Huwag nating galitin ang Panginoon, and at the same time, huwag nating palungkutin ang Banal na Espiritu, Ephesians 4:30. And then the first one, of course, forget not the Lord Himself, the person who died for our sins. He was buried physically the third day, and then the third day He rose from the dead. That is our victory according to 1 Corinthians 15:57. That's why ang emphasis sa verse 58, we have already the victory, alright, in the Lord, through the Lord Jesus Christ. Kaya be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know, as we know, that our labor is not in vain in the Lord. I do believe you believe that with all your heart. At ito ay mararanasan mo personally, ang lahat ng mga inilalarawan ng salita ng Diyos hinggil sa buhay, na hindi ho tayo forgetful. Wag ho tayo maging forgetful sa mga bagay ng Diyos, sa Diyos na ito, na one time in His life, He humbled Himself, became obedient unto death. For what? For our sins. Para paglisan natin sa body na ito, diretso tayo doon sa langit. Okay? And then pagdating nung pagbabalik ng Panginoon, that is yung pong tinatawag nating matamuna. Mag-unite po yung ating soul with our new body, the glorious body, incorruptible, immortal, and then we'll be with the Lord, haharap tayo ng judgment seat of Christ, doon sa third heaven. Meeting air po yan. And then diretso tayo doon sa third heaven, na ito naman ay pinakita at nangyari kay Apostle Paul, recorded in 2 Corinthians 12, verses 1 and 2. Mga kapatid, nasa iyo po ang pagpapasya. Whether sundin natin, huwag nating tayong kalimutan ng mga bagay na tinuran, or panatilin natin parang wala lang. Nasa atin pong lahat. Wala na po tayong pwedeng i-blame, at lalo tayong walang ma-excuse sa Panginoon. Because we have His book, ang kailangan lang natin dito yung behavior, pagbibigay ng importansya, awareness sa mga bagay, narinig mo na ituro, and then application sa araw-araw. Ako'y naniniwala na ang hangarin mo sa buhay is for the glory of God, for His honor, for His name, for His honor and glory. Kung magkaganon, ay pasalamat po tayo sa Diyos. Umiling tayong patuloy na mga darating na buhay na idaragdag sa atin, manatili tayong safe sa sitwasyon na ito. Supply kahit paano sa ating pangangailangan. And then, may burden, nagkaroon ng more burden para gawin po natin hanggat may opportunity, yung gumawa ng mabuti sa ating kapwa, primarily for their salvation. For the manifestation, true action, ng tunay nating damdamin sa kanila as our neighbor. And then of course makikita nila yung priority natin sa buhay, and that is God Himself, our Father, our Lord and Savior. Shall we pray? Panginoon namin Diyos na dakila, thank you so much, Ama, na imulat mo, na paalala, na bigyang diin sa aming kalagitnaan, sa aming puso at isipan, attention, ang mga salita mo ngayong gabi, na talaga pong hindi nararapat na kami po'y malilimutin, unang-una sa iyo, sa mga bagay po na tinuran mo sa mensaheng ito. Thankful po kami, Ama,
Dahil nabibigyan mo kami ng napakalaga mong oras para magkaroon po ng ganitong pagsalusaluhan. Nang sa ganon, yung inward man namin, the new man, ay magkaroon po ito, Panginoon, ng kalakasan, inspirasyon, more joy, more delight, at pagtitiwala sa iyo. And then with excitement, sa iyong promise na babalik ka, na gaya ng iyong pangako, kung saan ka, doroon kami. Kung na-imagine po namin, yung laman ng heart mo, nandiyan ka na sa itaas, pinaghahandaan mo pa kami ng kalalagyan sa mga mansions na yan. And then, aabalahin mo pa, kung gagamitin po namin yung term na yon, ang iyong sarili, ay isasalubungin mo pa kami, imimit in the air. And then, at yung mga bagay na aming ginawa, pinagpaguran, something na ginawa namin sa body na ito, yung mga good, nandun po yung reward. Matagal mo na po ngayon, inihanda yun. Kaya lang po doon sa mga bagay na hindi good na nagawa po ng iyong mga anak, habitually marahil or whatever, hindi binigyan ng importansya, nalimutan ang mga bagay na hindi mo pinalilimot, natural po malungkot ka. Dahil yung pong inihanda mo ng taos sa puso ng mga reward ay na-forfeit lang, binaliwala. Kaya yun po yung isang bagay na nagpapalungkot sa banal na espiritu habang kami nabubuhay dito. Kaya meron pong mga salita mo pagkakataon, may bahagi, may turo, may proclaim na po, Panginoon, may pahayag upang paalalahanan ng iyong mga anak na mahal at binibigyan ng pagpapalaga. May oras pa, pagpapalang walang hinto, walang break, kundi patuloy. Ang daming mga benefits na yan, physically, materially, and of course, especially, mga spiritual. Hindi po kayang tumbasan ng kayamanan ng sanglibutan. We are looking forward to meet you, O Lord, in the air. For the time being that we are here, na pagkakatiwala mo ng buhay na ito with so many different blessings, help us, Lord, to do thy will. Maraming salamat sa mga kapatid ko po sa iba't ibang lugar nakikinig, nakasubaybay sa live broadcast na ito. Mga kaibigan, mga kakilala ng mga kapatid na naibahagi nila ito at sila'y nagkaroon ng desire, interest to hear your word through this live broadcast. Pagpalain mo sila, pagpalain pong lahat na patuloy na sumusubaybay, nagpapahalaga sa ganitong ministry. Ang aking mga kapatid, patuloy mong iparamdam sa amin ang isang spirit, ang isang damdamin, ang isang pagpapasa sa buhay. Luwalhatiin ka. At yung mga tinuro mo sa amin, may sagawa namin hanggat may opportunity, especially unto the household of faith. Thank you again, Lord. Thank you. We praise you sa lahat ng ito. In Christ's name we pray. Amen. Mga kapatid, maraming salamat. Sabay-sabay nating saluduin ng Panginoon, purihin Diyos. God bless you all.